beloved, Boss Mike Cervera. Mahal na guro, pero natinig! Oh, hindi yan. Ito na. Nasaan na si Vice Ganda? Pasok! Yan. Pangulong Bongbong Marcos. Eto mga kababayan, pakinggan nyo ang maigi. Ako sang-ayon ako sa panawagang ganito. Bakit kanyo? Tingin ko nasa posisyon sila ngayon. Alam nyo, ako, kilala nyo ako kapag pagka alam ko tama, kahit pa sino nagsasalita. Kapag ka mali, kahit kakampi pa natin yung nagsasalita. Ano po? Doon tayo sa tama. Ito, pakinggan natin. Panawagan ni Vice Ganda. Pasok. Hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos. Kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Mukhang late na. Yung sinasabi niya, matagal na nating sinasabi, di ba? Alam niyo yan. Ano sabi ko sa inyo? Kung gustong magkaroon ng magandang legasiya ni Pangulong Bongbong Marcos, panagutin lahat ang mga magnanakaw na ito. Mukha siguro itong si Vice Ganda nakikinig sa atin, Kasi yung sinasabi niya, sinabi na natin na matagal na, Ang tagal na natin sinasabi yan. Di ba? Mukhang nanonood lang yata to, kumukopya pa. Oo, Vice Ganda. Okay naman yung sinasabi mo kasi parehas tayo ng sinasabing dalawa. Kaya lang teka muna, mukhang ikaw ba'y nangopya? Nangopya ka ba ng mga sinasabi ko? Eto na. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin. Yes, tama. Mr. President, hindi porke idol kita. Hindi porke sumusuporta kami. Hindi porke kami loyalista. Kami nakaabang at kami nag-aabang na sana magkaroon ng pananagutan ang lahat ng mga tao na mga nangwalangya, mga nangurakot dahil ikaw naman ang nag-umpisa niyan. Total, ikaw na nag-umpisa. Kailangan namin ng magandang resulta. Dahil kung hindi, Mr. President, mangyayari na hindi tayo makakapapanagot ng mga taong nasasangkot tulad ni Joel Villanueva, ni Jinggoy Estrada, ni Chis Escudero at marami pang iba. Isama mo na si Speaker Martin, si Saldico at marami pa dyan. Wala. Mukhang nakakapanghinayang lang na binigyan ka ng pagkakataon para panagutin niyang lahat ng yan. Mga kababayan? Eto na, tuloy. Kundi dahil sinaswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos namin mga employer mo. Alam nyo, hindi ko na masisisi tong si Vice Ganda kung bakit ganyan siya magsalita. Ano po? Kami ang nagpapasahod sa inyo. Tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. No. Paano natin gagawin yan? Diba? Yan ang tanong Paano natin gagawin kung iba-iba tayo ng sinisigaw, aber? Hindi naman pwede na yung sinisigaw nyo ay iba sa sinisigaw ng iba, tapos sasabihin nyo magtatagumpay tayo. Nagets nyo? Kailanman mga kababayan, hindi nagkaroon ng tagumpay yung salusalungat na pananaw. Magkakaroon ng katagumpayan kung iisang boses lang. Yan sinasabi ko pa kanina. Pero kung ganito, iba sinasabi nila, yung iba gusto, pababain si Pangulong Bongbong Marcos, 30 tao, yung iba naman, marami, litisin, panagutin si Sara, grabe dami. Tapos dito naman, nananawagan ng accountability, mga kababayan ko, mahirap pa rin magtagumpay So ang maigi, mga kababayan, magkaisa na manawagan ng iisang boses lang. Iisang panawagan, iisang daing. Yun po yun.
Oo, pero yung ganyan, iba-iba, walang pupuntahan. Pero, syempre, maasa po kami, Mr. President, sabi ko nga kanina, na kayo po ang pag-asa namin para naman magkaroon ng takot, magkaroon ng example, magkaroon ng magiging katatakutan nitong mga magnanakaw na ito. Delia Sacoco, thank you naman. Ano? Grabe eh. Oh. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong. Lahat ipakulong. Pawiin ang mga ari-arian. Nako. Bawiin ang mga ari-arian. Sinabi ko na rin yan eh. Bawiin ang mga ari-arian. Pati atay, i-donate. Yan, oo, yan. Hindi ko yan nasabi. Mga atay daw, i-donate. Mga mata, laman loob, kidney. Kailangan ni Takeru Miyamoto. Pagkakataon mo na. Takeru, sino gusto mong kunan ng kidney? Si Diskaya? Si Villanueva? Wag na si Jinggoy. Oo, hindi na healthy. Oo, hindi healthy yung kay Jinggoy. Baka mamaya magkaroon ka palalo na sakit, Bigay ang atay, pati mata, i-donate, walang ititira kasi nga, hindi tayo pwedeng maawa dahil Grabe. maraming salamat sa inyong lahat. Sasamahan namin kayo hanggang mamaya. Sasamahan. Panoorin nyo ng buo, mga kababayan ko, ha? Eto na. Kaya, hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinaswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos namin mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Tama! Mga kababayan, huwag na tayo ngayon matakot sa gobyerno. Dapat sila matakot sa atin. Ako isang ayon, mga kababayan eh. Isang ayon ako sa sinasabi ni Vice Ganda. Sa lahat po ng mga nag-rally, sa kanya lang ako natuwa. Kasi karamihan mga kababayan naman nagsasalita, mga walang laman eh. Mahihina. Biruin ninyo kung ano-ano mga sinasabi nila, pero pag pinakinggan nyo, walang laman talaga eh. Ano po? Nako, Leonora Brown, thank you naman. At kay Pamela Morimoto, maraming salamat. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. Correct! Nasa atin, mga kababayan, baguhin na natin ang sistema. Na dapat ang mga politiko matakot na. Huwag na nating gawin silang mga hari-harian. Alam nyo, mga kababayan ko, huwag na natin silang gawing mga hari-harian. Ang nangyayari ho kasi, mga kababayan ko, para bang kapag may politiko sa harapan natin, kulang na lang, magmano tayong lahat, Kapag may politiko sa harapan natin, kulang na lang, lumuhod tayo. Huwag na hong ganon. Hindi na ho panahon ng ganon ngayon. Kung hindi, mga kababayan, itong mga ito, dapat ay ang ginagawa, inuutusan. Di mo ba? Yan. Wait lang. Okay na. Wait. Ito. Di po ba? Dapat inuutusan natin sila. Tama si Vice Ganda. Sang-ayon na ako dyan, mga kababayan ko. Kasi nangyayari kapag may politiko, para tayong mga nandiyan dyan si Gob, nandiyan dyan si Congressman, nandiyan dyan si Senador. Wag ho kayong mahiya. Kapag nakita nyo, banggain nyo ng katawan nyo. Ganon. Diba? Mga walang silbihan, mga kababayan ko. Mga magnanakaw. Di ba? Ano pang aasahan nyo? Kung mga magnanakaw naman lahat. Di ba? Rekta na kung rekta. Tama. Hindi na pwede yung mayor, congressman. Ay po, kinangina. Mga tauhan natin yung mga yan, tama. Dapat anong ginagawa? Pag-utusan nyo sila, sabihan nyo, kapag nakita nyo, mayor, yung pong mga basura
sa aming mga kanto sa labas ng bahay hindi nakukuha. Ganunin nyo, rektahin nyo. Di ba? Yung iba ko kasi nahihiya. Bakit kaya? Ako hindi. Kahit sino ka. Oo, hindi ako mahihiya. Sa totoo lang, anong pakialam ko kung ikaw'y halal? Halal ka pero iba naman yung ginagawa mo. O, di ba? Ito, tuloy. Nakatingin kami sa inyo. Correct. Ipakulong. Lahat ipakulong. Pawiin ang mga ari-arian. Ipakulong dapat lahat. Pagka napatunayan ng mga nakaw. Tulad yan, sila Diskaya, napakaraming mga ninakaw niyan. Di po ba? Pawiin ang mga ari-arian. Oo. Pati atay, i-donate. Ibigay ang atay. Pati mata, i-donate. Walang ititira kasi nga, hindi tayo pwedeng maawa dahil mga... Oh, di ba? Maraming salamat sa inyong lahat. Sasamahan namin kayo hanggang mamaya. Yun. Ano pa? Eto, nasan na? Ano sabi ni Apo? Apo! Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ha? Tignan nyo ho, mga kababayan ko. Basahin natin ang wika ng Pangulo. Sinisiraan nila ako dahil di na nila makuha ang gusto nila sa akin. Kita nyo? Dahil nga naman, hindi na makuha yung gusto ni Chavit kay Pangulo, sinisiraan na. Walang palakasan sa administrasyon ko. Tama, mali? Tama naman na dapat walang palakasan sa administrasyon ni Pangulong Bongbong. Kahit kakampi ka, kahit kakampi pa kita, kung may kasalanan ka, mananagot ka. Di yan pamumulitika. Hustisya ang tawag dyan ni Pangulo. Grabe, no, mga kababayan ko? Hustisya. Kaya nga mga kababayan, ito yung sinasabing napakalaking pagbabalik ng isang Marcos. Na kapag nagawa niya, mga kababayan, na mapanagot itong mga maraming may kasalanan, tulad ho ng mga politiko, tulad ng mga kawani ng DPWH at marami pang sangay ng gobyerno. Sana, Pangulo, isunod mo yung Bureau of Custom. Isunod mo yung DOJ. Ang dami pa eh. Sa totoo lang, ang dami pa hong mga talaga naman talamak ang korupsyon. Oo, na hindi pa napapansin. Pero sana, matapos ang termino mo, lahat ng mga walang yan ay mapanagot mo. Oo, ipipraise ka namin. Sa totoo lang, ipipraise ka ng sambayan ng Pilipino. Pero, syempre, mga kababayan, dami pa rin mga tao na maninira kay Pangulo, di ba? Ang dami pa rin tao na mga gusto pabagsakin si Pangulo. Sabi ko nga sa inyo, linggo-linggo may nananawagan na bumaba sa pwesto eh. Pero mga kababayan, yung pinananawagan nila, tapos yung kanilang kinakampihan, mas malalang magnanakaw kaysa po doon sa mga tao na iniimbestigahan. Di ba? Chavit Singson, Sara, talaga ba? Di ba? Sa custom daming korap. Naku, sinabi mo pa. Hey, ewan ko na lang, mga kababayan ko, kung saan natutungo hanggang saan itong laban ni Pangulo. Kayo po ba, tanong ko, sasamahan niyo po ba? Sasamahan po ba natin si Pangulo sa kanyang krusada para labanan ng katiwalian, labanan ng korupsyon, panagutin ng mga may kasalanan at mga magnanakaw sa bayan? Mga kababayan, nandito po ako para sumama sa inyo kung gano'n ang panawagan. Pero kung ang panawagan ninyo ay palitan, malabo yan. Kahit na maghuhubad-hubad kayo, mula Laod hanggang Daya, Amyanan, Abagatan ay kininayo, bukod yo punak di ba? Mga kababayan, so samahan natin ang Pangulong Bongbong Marcos sa pakikipaglaban dito sa naumpisahan niya na. Ano po? Tayo susuporta na lang. Muli, mga kababayan ko, nako, hanggang dito na lang. At syempre, maraming salamat po sa inyong lahat na sa pagsama nyo. Ano po? At syempre, kita-kita po tayo bukas siguro. Ano po? Dahil kailangan nating matulog na maaga para lumakas tayo. Mga kababayan ko partida, lutang pa ang utak ko nito. Dahil sa dami ng mga gamot na iniinom ko,
dahil dito sa ubot sipon ko at sa trangkaso, mga kababayan, hindi pa ako nakakapag-isip ng maayos-ayos. Kaya bukas, sana magaling na tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Basta tayo, solid, BBM lang. Solid, Marcos lang. Awan sa bali, Marcos latta. Ay, kininanapay ni Chabet Cunayo Ano po? Okay, sige, eto na. Maraming salamat po. Our beloved Boss